11 days na guys since dumating ito sila at ngayon ko pa lang talaga sila ipat. Oo, sorry na. Si variegated mini bell, nagmashi-mashi na siya. Nagsimula ako magpat ngayon, try kong tapusin talaga. Anong oras na? 4:46 PM. Yan si Pink Crow guys. Batch 1 ito sila lahat ang itanim ko ngayon na galing kay Kiss Cacti and Succulents. Actually, mas dapat una ko pa ito natanim. Pina-air dry. Kasi nga, may mga mashi doon. Tapos, nasobrahan. Nasobrahan tayo ng air dry. Dapat 3 days lang or 5 days. Okay na. Pero sumobra tayo. Namutla na siya guys. At yung leaves niya, marami kasi siyang tubig kaya nagka-crack. Yan o, may mga cracks dyan sa dahon niya. Ganyan talaga ang nangyayari kapag sobra sila sa tubig. Sa soil mix ko na to guys, dahil binawasan ko pa talaga lalo yung compost ko. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng coco-peat para makapag-retain ng moisture. First, Pink Crow ko to. At saka yung Robidona ko pala guys, nasira siya guys. Hindi niya kaya yung init nung nakaraan. Okay si Robidona sa ROS. Basta, wag lang yung masyadong mainit yung area niya. Siguro ganun din itong si Pink Crow kasi parang pare-pareho lang naman sila guys ng dahon. Parang Robidona lang din itong si Pink Crow. Lagyan ko nga ng ID para hindi gaya dati na nanghuhula ako kung ano yung mga ID nila. Marami ko akong ganito tapos hindi ko nagagamit dahil wala akong panulat. So, next natin itong si Lorensis guys. Sobrang dami na niyang dry leaves. Kaya kailangan nating tanggalan. Ang hirap pa naman tanggalan itong si Lorensis ng dry leaves guys. Kasi dati meron akong ganito. Ganun din, mahirap tanggalan. Marami kasi siyang babies magbigay. Tanggalin ko na rin itong isang malaki na offset. Yan, para mapropa ko na. Ang gaganda ng Lorensis kapag yung malago na malago. Ayan, wala masyadong kulay na dahil nasa shaded lang siya for 11 days. Biruan mo yun guys. Yan siya. Ayoko mo lang maglagay ng toppings. Next natin ay ito rin si Raindrops. Ayan. Ganon din siya guys. Nagka-crack. Ala! Hindi ko napansin. Meron na bang ganito siya nang dumating? Tatlong head, tatlong babies. Nawawala yung pinaka-rosette niya at pumalit itong tatlo. Wala, hindi ko napansin guys. I-review ko nga yung video ko. Parang wala naman to. Ang bilis namang tumubo kung ganun. Tatlo talaga, ang cute. Pero kapag ganyan kasi na may lumabas, ang mangyayari, malulusaw lang itong mga dahon sa baba. Tapos ito na sila yung lalaki. Hala, ka-cute. Pumalit sila. Cute lang. Yung raindrops ko dito, nabhead ko na yun. Tapos buhay pa rin naman yung bottom part niya. Andyan pa rin. May mga babies pa rin. Kasi ang daming babies nun. Nagka-crack din yung dahon niya. Isunod natin si variegated Senman. Ayan siya. May bago na siyang roots, guys. Oh, ang dami nang tumubo. Buti hindi siya masyadong nagda-dry out. Yung mga lower leaves. First time kong mag-alaga nito. Ang cute. Gusto kong lagyan ng lava rocks. Umaangat talaga yung pinakapuno niya, guys. Oh. Ayan. Dapat meron ako yung pang ganun. Saan ko na ba nilalagay yun? Lagyan na lang natin dito ng lava rock sa ilalim para tatayo siya. Ayan. Ang ganda niyan tingnan guys. Yan si apricot guys. Buti wala siyang masyadong lagas. Ang ganda no. Bumaluktot yung kanyang stem. Yan. Ito yung nakatanim. Tapos pati yan ay merong tumubong offset. Ang galing. Sana mabuhay ko to kasi hirap akong mag-alaga ng apricot talaga. Nakalimutan ko na kung pang ilang apricot ko na ba to. Basta patay na lahat yung mga apricot ko. Yung apricot ko naman dati, medyo matagal ko rin naman yung naalagaan bago talaga siya tuluyang na maalam. Pansin ko parang ayaw nito ng masyadong mainit. Tapos ito siya, madaling magka-fungus kasi yung nakaraan ko, nagbablock agad. Madalas talaga. May black spot sa kanyang dahon.
Sunod na natin si Restri guys. Medyo nag-etiolate na nga siya. At marami siyang dry leaves. Dito ko muna siya itanim sa maliit na pot. Tapos pag lumago na, lipat na lang din natin. Medyo may fungus na rin siya guys. Ayan oh. Kita niyo ba? Fungus na siya. Kailangan ko na talagang magtanim at nang makapag-spray na. Hindi naman daw maarte si Restri. Sabi nung iba kasi first time ko pa lang naman mag-alaga nito. Ayan. Tabingi mo siya medyo pero okay lang yan. Meron na siya mga bagong leaves oh na tumubo na green dahil nga matagal siyang nasa shaded lang. Lo, tingnan niyo. Yung dahon ni Murasaki guys, meron ng babies. Kasi 11 days na nga. Murasaki. Dahon pala ito ni ano guys, ni Peach Frost. Yan, for 11 days, ganyan na yung pups niya. Ang galing naman. Daming roots oh. Itong isa wala pa naman. Ang galing. Ito isa roots lang. Yan, tusok lang natin. Dapat mas malalim na pat ang paglalagyan ko sa kanya. Kaya lang, hindi ako sure kung mabuhay ba siya. Kaya, dyan na lang siya muna. Hayaan na muna natin siya dyan. Kung okay man siya saka na natin ilipat sa mas malaking pot. Next na natin si Beyonce. Tsaka meron pang isa si Purple Delight na var. Ito yung cassette ni Raindrops. Meron na siyang roots. Medyo maliliit lang yung kanyang roots pero meron na. I-separate ko siya ng pot. Linisan lang natin itong si Beyonce Rainbow guys. Malala na rin yung kanyang dry leaves. Ayan. Mukhang kailangan na nga tanggalin ito sila guys. I-separate ng sarili nilang ano. Ialisin sa mother plant. Kasi meron na silang mga aerial roots. Pati din ito oh. Ayan. So ganun na nga siguro yung gagawin ko. Tanggalin ko na ito siya. Para ano na siya. Independent plant. Tanggalin ko na ngayon. Pero ilagay ko lang sila sa isang pot din. Pati din ito. Ayan, yun lang muna. Dalawa. Para hindi naman masira masyado itong mother. Dito ko na lang sa malaki na pot itanim si Beyonce. Dapat ko sana itanim siya sa ganito lang na pot. Ayan, maliit. Pero siniparate ko kasi yung dalawa kaya dito ko na lang ilagay. Kasi ayoko silang paghiwalayan din naman ng pot. Sana mabuhay naman to this time guys. Pang ilang Beyonce ko na to? Pangatlo or pang-apat? Ayan. Okay lang na meron pa siyang, fresh pa yung sugat niya kasi tuyo naman yung ating soil. Dito na rin siguro to. Yan. Pag lumaki naman, ilipat na lang din natin. Ayan. So, okay lang siya. Okay lang. Tingnan nyo yan. Ayan. Okay lang na malaki yung pot niya. Pangarapin na lang natin na tumaba ito. Maglagay na rin ako ng toppings niya para gumanda naman siya. Ayan, ganyan lang. Ang liit niya. Ito na lang yung natira kay Momoka guys. At baka magtuloy pa to siya kasi tingnan nyo yan oh. Itim pa rin hanggang dyan. Which is wala pa yan nung tinanggal ko ito. So nag-progress siya. Hindi ko na lang siya itatanim kasi mataas yung chance na mamaalam din naman siya. Meron pang hindi ko natanim yung si free pala niya yun si barbecue. So ano ko na lang yun. Itabi ko doon sa luma ko na barbecue. So yun lang ang video natin sa araw na to guys. Tinanim ko lang yung first batch ng mga succulents na dumating sa akin galing kay Kiss Cacti and Succulents. Ito yung second batch. Yan sila.
Yan, mga second batch na sa likod, kasabay din ng mga haworthia. At itatanim ko din sila later or kung kaya kong habulin sa araw na to. And thank you all for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Please like and subscribe to my channel and see you in the next one. Keep growing!